Para makahabol sa thesis ng graduation, tinawagan ko ang junior na nagkakagusto sa akin para sa pagtuturo. Kailangan ko ng tahimik na kapaligiran. Mabuti pala ang kwarto na inayos mo para sa akin. Pwede na ba akong lumipat ng maaga? Nabigla ang junior. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niyang, anong kwarto ang inayos para sa akin? Hindi ko maintindihan. Tumawa ako, noong makita mo ang kwarto, hindi lang ako nasa malapit para tingnan ito. Nakapasok din ako at naranasan ito. Maganda naman. Napuno ng nakabibinging katahimikan ang kabilang linya. Tinigil na rin ang dating malapit na paghinga ng dalaga na parang huminto na. Naghintay ako ng sandali. Hindi ko na napigilan at nagsalita, pwede ka namang huminga. Huwag kang mamatay sa pagpigil. Sa wakas, nagkaroon ng galaw sa kabilang linya. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ko ang boses ng junior na si Ja, salamat. Medyo magalang din, hindi ko alam kung saan naging mas mabuti ang sitwasyon. Naalala ko ang tungkol sa pagkuha ng thesis. Muli kong tinanong ang opinyon ni Bai Ningbing tungkol sa pagkuha ng thesis. Malapit na akong magtapos. Mayroon akong 2 thesis na kailangang isulat para sa double degree. Hindi ako makakuha ng pwesto sa library at masyadong maingay sa dormitoryo. Sa tingin ko, maganda ang thesis na inihanda mo para sa akin. Maluwag at tahimik. Kaya, pwede mo ba itong ipahiram sa akin ng maaga? Kailangan ko talaga. Sige, sabi ko habang nakangiti. Hindi ko na ipagkukunwari na hindi mo alam ang tungkol sa thesis. Paumanhin, napakabilis mong nagkamali. Ang boses mo ay maganda rin. Napangiti ako at hindi na siya inasar. Pupunta ka na ba ngayon? Alam ko ang address. Kukuha na ako ng taxi papunta doon. Ihahatid na kita. Mas magiging maginhawa ito. Nagkaroon ako ng tanong sa aking isipan. Huwag mong sabihin sa akin na nandito ka malapit sa akin at pinapanood mo ako ngayon? Paumanhin. Sige na. Huwag ka nang humingi ng paumanhin. Nasaan ka? Lumingon ka. Lumingon ako sa likod at nakita ko si Bai Ninglin na lumalabas mula sa likod ng puno, hindi kalayuan. Ang dalaga ay matangkad. Nakasuot siya ng puting damit at may nakatali na lilang scarf sa kanyang leg. Ang kanyang mga mata ay hindi ko makita ng malinaw sa ilalim ng anino ng pilikmata. At ang kalahati ng kanyang mukha na nakalabas ay maputi at maganda, parang magandang jade. Ngunit ang nakita ko ay isang nakakasilaw na pula. Ang tingin ko ay napunta sa badge na nakasabit sa dibdib ni Bai Ningbin. Hindi ko mapigilang itaas ang aking kilay. Parang mayroon din akong katulad na badge. Hindi niya ako matapang na tingnan. Mahina niyang sinabi, personal kong ipinagawang disenyo ito. Parang love lock. Talagang interesante ang mga iniisip ng mga dalaga. Ang tingin ko naman ay napunta sa kamay ni Bai Ningbin. Ito ay isang napakagandang peres ng kamay. Maganda, mahaba at napakaputi ng balat. Ngunit sa sandaling ito ay bahagyang nanginginig. Nerbiyos ka ba? Mabilis niyang itinanggi. Hindi. Pagkasabi pa lang nito ay nagbago siya ng isip. Medyo. Pagkatapos sabihin ito, nagkagat siya ng labi, na tila naiinis sa kanyang pagiging mahina. Hindi ko talaga alam ang mga logo ng mga mamahaling sasakyan. Ngunit ang 3 pointed star logo ng sasakyang ito ay nagbigay sa akin ng malalim na impresyon. 8 taon na ang nakalilipas, nagsisimula pa lang ako sa high school. Ang tatay ko dati ay nagmaneho ng ganitong uri ng sasakyan sa loob ng ilang panahon, pero hindi siya ang may-ari, kundi ang driver ng may-ari. Buwan ng sahod na 3 luya, 2:00 ng umaga. Hanggang ngayon ay hindi ko talaga maintindihan. Paano nakakuha ng napakagandang trabaho ang isang taong tulad niya na walang alam gawin at pangkaraniwan lang ang galing sa pagmamaneho? Mabuti na lang at tinanggal siya pagkatapos ng 1 buwan. Nakita akong nakatayo sa harap ng kotse at hindi gumagalaw kaya hindi napigilan ni Bai Ningbing na magtanong. Anong problema? May problema ba sa kotse ko? Umiling ako. Walang problema sa kotse, naalala ko lang ang ilang masasamang bagay. Nakita niyang hindi ako nagbabalak na magdetalye. Hindi na nagtanong pa si Bai Ningbing. Sumakay siya sa driver's seat, pinaandar ang kotse at tumingin sa akin. Hindi ako nagdalawang isip at agad na sumakay sa passenger seat. Pagkatapos kong isuot ang seatbelt, hindi agad nagmaneho si Bai Ningbing, sa halip ay lumingon siya sa akin. Paano mo nalaman? May inihanda ako para sayo. Tumigil si Bai Ningbing. Sa huli hindi niya nasabi ang 3 salitang ipagkakulong sa bato. Nahiya siya sa kanyang masamang hangarin noon. Kaya nahirapan siyang umasa. Nakita ko ang pag-isip ni Bai Ningbing, ngunit alam kong walang duda. Pagkakulong, tama ba? Mas lalo pang yumuko ang ulo niya, tulad ng isang pusang natatakot na iwanan ng kanyang amo. Hindi ko napigilan ang aking sarili na abutin at haplusin ang kanyang baba. Bigla, ang buong katawan niya ay nanigas. Inalis ko ang aking kamay at tumawa ng walang sigla. Inakala kong mas magiging interesado ka. Bakit hindi ako pumili ng pagtakas, kundi ang pumunta rito? Bakit? Nagtanong siya kasunod ng aking sinabi, ngunit hindi na ako sumagot. Biglang naging tahimik ang sasakyan. Lumipas ang mga minuto at segundo. Unti-unting lumitaw ang isang patak ng pawis sa noo ni Bai Ningbing.
Ayaw mong sabihin, okay lang din. Nagsalita siya, mahina ang boses. Mabait ka. Huwag kang magalit sa akin. Huwag mo akong kapuotan. Hindi ako galit sa iyo, hindi ko lang alam kung saan magsisimula. Dahil dapat ko itong malaman kalahating taon na ang nakalipas sa iyong libing. 3 araw na ang nakalipas. Nakatayo ako sa gitna ng lobby sa unang palapag ng library at dahan-dahang iminulat ang aking mga mata. Nahihilo ako. Kasabay ng pandinig ko ang pag-ingay ng tenga. Sa isang sandali, ang agos ng mga tao sa paligid ko ay parang malabong mga imahe sa isang art film at hindi ako nababagay dito. Pagkatapos mawala ang pisikal na discomfort, naiwan pa rin akong nalilito. Alam ko kung ano ang sitwasyon ko ngayon. Buhay ba ako? Ngunit sa aksidente sa sasakyan sa hinaharap, si Bai Ningbing lamang ang namatay at dahil naharangan niya ako. Matagumpay akong nabuhay at nakapunta sa kanyang libing na naka-wheelchair. Panaginip ba ito? Hindi. Hindi magiging ganito katotoo ang isang panaginip. Ang mga panaginip ay may pagpapatuloy. Walang pagkakatugma at kawalan ng katiyakan sa pag-unawa. At ang 3 katangiang ito, wala sa mga ito ang tumutugma sa aking karanasan at alaala. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, sa tingin ko malamang na naglakbay ako sa panahon, mula kalahating taon na ang nakalipas pabalik sa kasalukuyan. Humugot ako ng malalim na hininga, iba't ibang mga imahe ang sumagi sa aking isipan, ang katawan ni Bai Lingbing na nakahiga sa isang bakas ng dugo. Ang itim at puting larawan sa lapida ni Bai Lingbing, pati na rin ang lihim na talaarawan ni Bai Lingbing. Bago ako bumalik, kinuha ko lang ang talaarawan ni Bai Lingbing mula sa kanyang ina. Ang pabalat ng talaarawan ay gawa sa pinakamahusay na katad ng baka, na may isang pangungusap na nakaukit dito. Ang buhay ay parang parisukat. Binuksan ang unang pahina at may 4 na malalaking karakter sa simula. Nakabaon sa parisukat hanggang sa marinig ko ang boses ni Bai Ningbing na nagpabalik sa akin mula sa alaala. Tumingala ako at nakita kong nakarating na ang sasakyan sa kabundukan sa labas ng bayan at huminto sa harap ng isang marangya ngunit elegante na pribadong villa. Lumingon ako kay Bai Ningbing, pumipili ka ng lugar. Napakaganda ng mga bulaklak at puno dito. Ang tanawin ay napakaganda. Bahagyang nahihiya si Bai Ningbing sa papuri ngunit masaya pa rin. Ang mga sulok ng aking bibig ay kusang umangat. Mahinahon kong idinagdag, makatutulong ito sa pagtatago ng mga tao. Nabulunan si Bai Ningbing sa hangin. Hindi ko mapigilang tumawa. Napakakatuwa talaga ng mga kalaban. Sa susunod na segundo, bahagya kong napansin ang braso ni Bai Ningbing kung saan may marka ng kabataan, sariwang dugo. May kasamang isang silver gray na pulseras. Natigilan ako, mawawala ko ba ang pulseras na ito dati? Tumango si Bai Ningbing. Nang makita niyang bahagyang naningkit ang aking mga mata, agad siyang kinabahan. Paumanhin, tumahimik ako ng 2 segundo at direktang tinawag ang buong pangalan ni Bai Ningbing. Bai Ningbing, paumanhin ba ang iyong kaswal na sinasabi? Hindi. Kung gayon, bakit mo gustong sabihin sa akin ang paumanhin? Ikaw ang pinakahuling dapat humingi ng paumanhin sa akin sa mundong ito. Yumuko si Bai Ningbing, naghihintay na parang nagkasalang bata para sa pagkaunawa ni Chen Chu dahil gumawa ako ng masama. Anong masama? Natatakot ka ba sa aking panganib? Sinusundan mo ako buong araw. Ngunit maliban ngayon, hindi ka na lumalapit sa loob ng 10 metro. Gusto mo pa rin akong bigyan ng tahimik na lugar para tirahan. Ginawa mong malaki at maganda ang silid, parang suite sa isang 5-star hotel, ngunit walang kagandahan. Talaga bang gagawin mo ito para sa akin? Mahinang sabi ni Bai Ningbing, nakita ko ang iyong flashlight at palihim itong tinago. Gusto kong ibalik ito sa'yo. Lumiliit ang boses ni Bai Ningbing habang lalo akong gustong tumawa. Itago mo na lang. Biglang tumingin si Bai Ningbing sa akin, puno ng pasasalamat. Pwede na ba? Tumango ako. Pwede na. Ibibigay ko sa'yo. Ngumiti si Bai Ningbing na parang nakatanggap siya ng isang bagay na walang kapantay na kayamanan. Ang kanyang magagandang mata na parang bulaklak ay napakaganda. Nang makita ang reaksyon ni Bai Ningbing, tinanggal ko ang aking tainga nang hindi nag-aalangan at sinabi. Gusto mong isipin na inihanda mo ang bahay na ito dahil gusto mong samahan kita. Tumingin si Bai Ningbing sa akin, hindi ko alam kung ano ang kanyang iniisip at agad na namula. Kung gusto mo, pwede rin. Magandang ideya. Pag-iisipan ko ito. Ang tinatawag na kulungan ay nasa ilalim ng lupa, ngunit maganda pa rin ang ilaw. Bumaba ako sa mga baitang, pumasok sa marangya at detalyadong silid, at tumingala sa gitna ng kisam. Ang mga salamin na hugis butterfly na nagbabayad, ang ginintuang sikat ng araw ay dumadaloy sa malalaking transparent na pakpak ng mga butterfly. Parang panaginip, gusto mo ba? Tanong ni Bai Ningbing mula sa likuran ko. Ang boses ay medyo may pag-aalinlangan, tulad ng isang bagong designer ng interior na naghihintay ng pagtanggap mula sa kliyente. Tumango ako, napakagandang disenyo, mahirap hindi magustuhan. Narinig ang sagot ko, nakahina ng maluwag si Bai Ningbing, mabuti na lang hindi mo ito kinasusuklaman.
Ipinakilala muli ni Bai Ningbing para sa akin, napakaganda rin tumingin sa labas dito sa mga araw ng ulan at niebe. At sa magagandang gabi, sa pagtatanaw sa langit ay makikita mo ang Milky Way, humanga ako, napakaromantiko. Napakaromantiko, sinabi ni Bai Ningbing. Lumingon ako kay Bai Ningbing. Nakakatuwa, magkasama tayong titira dito sa hinaharap, magkatabi tayong manonood ng mga bituin sa bintana sa gabi. Mas romantiko sana, sabi ko. Namula bigla ang mukha ni Bai Ningbing. Sa pagkakita nito, hindi nabawasan ang aking ngiti, kumaway ako sa kanya. Nagtaka siya, ngunit hindi nag-atubili, lumapit siya ng masunurin. Lumapit ako sa kanyang tainga, itinuro ko ang kanyang dibdib gamit ang aking mga daliri. Ako ay isang mahusay na taga-disenyo. Naisip mo ba ito nang idinisenyo mo ito? Tama. Akala mo ikaw ang may kontrol, hindi mo nakikita ngayon. Ako na ang kumilos. Maaari mo na ngayong makita. Namumula ang pisngi ni Bai Ningbing na parang dugong tumulo. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Pinaupo ko siya sa tabi ng kama, ang mainit na ginintuang sikat ng araw ay dumadaloy sa hugis butterfly na salamin. Bahagyang niyakap ang mga figura ng dalawa, na parang isang pares ng mga ibong nakahanap ng tahanan. Bahagyang nanginginig ang paghinga ni Bai Ningbing. Nang hangin, naglakas loob siyang hindi tumingin sa akin. Ang kanyang mga tainga ay namula na. Biglang tumunog ang telepono. Pareho kaming napasimangot ni Bai Ningbing. Kinuha ko ang telepono at tumingin. Ang display ng tumatawag ay isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ang telepono at isang boses ng lalaki na puno ng pagiging lasing. Agad na lumabas mula sa telepono, ang tatay mo ay wala ng pera, bilisan mong padalhan ako ng pera. Iyon si Son Jianye, ang aking immoral na ama, isang tunay na basura. Hindi ito ang unang pagkakataon na humihingi si Son Jianye ng pera sa akin. Siyempre, hindi ko pa ito na ibibigay, tulad ng hindi niya pagbibigay ng suporta sa akin. Napakamabait kong sumagot ng isang salita, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Tumingin ako kay Bai Ningbing mula sa gilid ng aking paningin. Nagbago ang aking isip at pinindot ko ang mga salita. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang pera. Maghanap ka ng ilang trabaho sa paaralan, kumain at magdamit ng kaunti, at magkakaroon ka ng pera. Ang boses ni Son Jianye ay magaspang at hindi kaaya-aya, at ang kanyang walang galang na malakas na boses pagkatapos uminom ay mas malala. Ang mukha ni Bai Ningbing ay kitang-kita na lumalamig. Para bang naghahanda ng isang bagyo. Gayunpaman, si Son Jianye ay nagpapakamatay pa rin. Bilisan mong ilabas ako mula sa blacklist. Ngayon, humihingi ako ng telepono sa iba para tawagan ka, inutil na nilalang. Ang salitang inutil na nilalang ni ay hindi ko matanggap. Ngunit kapag narinig ito ni Bai Ningbing, nakapagpapaalala ba ito ng libu-libong layer? Siya ay laging hindi nakakarinig ng kahit anong masama tungkol sa akin. Umiling ako sa aking puso, tapos na si Son Jianye. Si Bai Ningbing sa harap ng iba, ay hindi nagsasalita ng bastos sa akin tulad nito. Hindi pa alam ni Son Jianye kung sino ang kanyang nagalit at sadyang sinasadya niya akong guluhin sa kabilang linya. Tama, Fang Yuan, ibalik mo agad ang pangalan mo sa akin. Anak kita. Paano ka magiging apelyido ni Fang tulad ng sayong ina? Simula pa noong unang panahon, ang apelyido ay mula sa ama. Ang mga may apelyido ng ina ay mga makasalanan na hindi sumusunod sa mga patakaran ng ninuno. Ang isang pangungusap ni Son Jianye ay hindi lamang ako nilait, kundi nilait din ang lahat ng may apelyido ng ina. Napakagandang pagkakataon. Si Bai Ningbing ay may apelyido ng kanyang ina. Bagamat hindi maganda ang relasyon ni Bai Ningbing at ng kanyang ina dahil sa kanilang mga personalidad, hindi naman sila malayo. Pinutol ko ang salita ni Son Jianye ng malamig. Ang mga lumang pananaw na tulad mo ay dapat manatili sa lugar na nararapat sa kanila. Lumabas ka at magsalita ng walang kwenta, mabaho ang bibig. Si Son Jianye ay galit na galit. Ito ay natural na turuan ng aking anak. Paano ka nangahas na turuan ng iyong ama? Nagsasabuatan ka na. Bago pa man siya matapos, pinutol ko ang tawag at nilagay ang numerong iyon sa blacklist. Maya-maya lang matapos kong palitan ang pangalan ko sa Fang Yuan, namatay ang aking ina dahil sa pag-ibig. Mahinahong inakbay ko si Bai Ningbing. Habang nagkukwento, naalala ko ang nakaraan. Noong araw na namatay ang aking ina, gusto kong tumalon sa ilog para magpakamatay. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pangyayari, nailigtas ko ang isang babaeng gustong tumalon din sa ilog. Nang marinig ito ni Bai Ningbing, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ko napansin, nagpatuloy ako sa pagsasalita. Nakakatawa, gusto ko ring mamatay, ngunit nang makita kong may tumatalon sa ilog. Ang unang reaksyon ko ay ang lumusong at iligtas sila. Si Bai Ningbing ay nagsalita, dahil ikaw ay isang napakabuting tao. Pinalaki ka ng maayos ng iyong ina. Sumagot ako. Ngunit umiling si Bai Ningbing. Kahit na ang mga magulang ay mabuti, maaari pa rin silang magpalaki ng mga anak na hindi mabuti. Ikaw ay mabuti. Dahil mabuti ka talaga. Ngumiti ako at yumuko upang tingnan si Bai Ningbing. Pakiramdam ko ay nakikiramay ka sa akin ng malalim. Tama ba?
Pakiramdam ko ay nagsasabi lang ako ng totoo. Ang mga mata ng dalaga ay bahagyang kumurba, ang gilid ng mga labi ay may banayad ng ngiti, ang unang magandang bulaklak na namumukadkad sa taglamig. Bigla kong naisip na halikan ang noo niya. Sa mga susunod na araw, nanatili ako sa bayan ni Bai Ningbin. Ang buhay ay mas komportable kaysa sa inaasahan ko. Mabuti na ang karamihan sa mga disertasyon para sa double degree ay maaaring makipag-usap online sa aking tagapayo. Kailangan ko lang maglaan ng isang araw bawat linggo upang mag-ulat sa paaralan. Hindi ito nakakaabala. Habang isinusulat ko ang aking disertasyon, hindi ako ginugulo ni Bai Ningbin. Ngunit kapag nagpapahinga ako, palagi siyang lumilitaw, nagdadala ng prutas, nagdadala ng tsaa, nagdadala ng iba't ibang maliliit na regalo. Maingat, nagmamalasakit. Ang magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi ay hindi nawawala. Sa simula, nilapitan ko siya. May bahid ng paggamit. Ngunit ang kanyang maingat na pagmamalasakit sa mga araw na ito, ang walang reserbang pagmamahal. Dahan-dahang lumambot ang aking puso tulad ng maligamam na tubig. Naintindihan ko na ang kaibahan sa pagitan ng pagkaakit at pag-ibig. Sa bawat pagkakataon, ang nais kong tulungan ay hindi lang ang buhay niya. Sa gabing ito, sinabi ni Bai Lingbing na may kailangan siyang gawin sa loob ng 2 araw at inanyayahan akong kumain ng hapunan bago siya umalis. Alam kong ang kailangan niyang gawin na tinutukoy niya ay ang pagresolba kay Son Jenny. Kahit na maulan, nawalan ako ng gana pagkakita ng alak sa hapagkainan. Hindi ako umiinom ng alak. Ginawa ni Bai Lingbing ang parehong kilos. Naaalala ko na noong bagong taon, nakisama ka sa mga kasama mo sa kwarto na uminom ng alak. Dati gusto ko pero ngayon hindi na. Bakit? Hindi ako sumagot. Bakit hindi gusto? Dahil ang pulang likido ay masyadong kamukha ng dugo. Isinara ko ang aking mga mata. Ang amoy ng dugo mula sa alaala ay bumalot sa aking ilong, nagpapakulo sa akin at nagpapasuka. Iyon ay ang dugo ni Bai Lingbing. Kahit ayokong ipaliwanag, natakpan ni Bai Lingbing. Nananatiling mahinahon ang mga iniisip na nagbabago sa kanyang puso. Pasensya na, medyo nagkakagulo siya. Nang makita niyang nabangga ako, bumait ang puso ko nang hindi ko namamalayan. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang aking emosyon, umiti sa kanya, okay lang. Personal kong problema, huwag kang mag-alala. Kung mayroon kayo, pakiusap na palitan ng isang basong puting alak. Nang matanggap ang aking senyales ng pagpapatahimik at makumpirma na okay na ako. Halatang nakahinga ng maluwag si Bai Lingbing. Palitan lang ng puting alak, hindi problema. Nagpaus siya, pagkatapos ay tumingin sa akin ng seryoso at sinabi. Basta kailangan mo, kaya kong gawin ang lahat. Pagkatapos ng pangunahing hapunan. Habang lumalalim ang gabi, lumabas si Bai Lingbing kasama ang 2 bodyguard. Tumingin ako sa kanyang likod. At hindi ko napigilang tawagin siya. Bumaling si Bai Lingbing at tumingin sa akin. Marami akong gustong sabihin. Ngunit sa sandaling ito, hindi ko alam kung saan magsisimula. Nagpause siya. Umiti lang ako. Ingatan mo ang sarili mo, huwag mo masyadong isubo ang sarili mo. Bumalik ka agad. Pagkaalis ni Bai Lingbing, nagpalit na rin ako ng damit at naghanda na lumabas. Magkakaproblema ang salot na si Son Jenny. Paano ako hindi pupunta para manood ng kaguluhan? Gayunpaman, pagkalabas ko pa lang ng villa. Nakasalubong ko ang ina ni Bai Lingbing, si Bai Yuehua. Siya ay isang napakagandang babae na may maitim na buhok na mukhang malamig at angas. At kumpara sa kanyang kagila-gilalas na hitsura, mas nakakasilaw ang kanyang pangmatagalang kayamanan at posisyon sa top 10 rich list ng bansa. Hello, ako ang ina ni Bai Lingbing, si Bai Yuehua ay nag-abot ng kamay sa akin. Natigilan ako, magalang na inabot ang kamay niya. Hello, auntie. Ako si Fang Yuan. Mayroon akong napakagandang impresyon sa ina ni Bai Lingbing. Sa nakaraang buhay, namatay si Bai Lingbing nang hindi niya ako nailigtas. Nalagay din ako sa ospital na may malubhang pinsala. Matagal nang may sakit ang aking ina. Hindi pinansin ni Son Jenny. Bukod sa mga kaibigan ko, ang nag-alaga sa akin ay ang ina ni Bai Lingbing. Siya ay mahigit 40 anyos. Nawalan siya ng nag-iisang anak, hindi lang hindi siya nagalit sa akin, kundi inalala pa niya ako. Natakot siya na baka magkaroon ako ng malubhang problema sa pag-isip dahil sa madugong aksidente sa sasakyan, kaya nagboluntaryo siyang humanap ng psychologist para sa akin. Sabi niya, kung may kaluluwang nananatili pagkatapos mamatay, tiyak na mag-aalala si Bai Ningbing para sa akin at siya bilang ina. Gusto niyang payapaan si Bai Ningbing. Sa sandaling ito, pinanood ni Bai Yuehua ang aking buong katawan. Nang makita niyang walang pinsala ang buhok ko, malinaw na nakahinga siya ng maluwag. Mukhang wala pa siyang nagawa na masyadong masama. Ang siya sa kanyang bibig ay malinaw na tumutukoy kay Bai Ningbing. Hindi ako agad nagsalita para ipagtanggol si Bai Ningbing. Mabait siya. Umiti si Bai Yuehua sa akin, ngunit umiling din siya at tinanong ako. Alam mo bang 2 araw na siyang walang tigil sa pag-imbestiga sa iyo nang walang pinipiling paraan? Chen Li. Kalmado akong tumango,
hinulaan na pupuntahan ni Bai Ningbing si Son Jianye, kaya tiyak na imbestigahan niya ang relasyon ko at ni Son Jianye. Nang pindutin ko ang speakerphone sa telepono ko noon, alam kong gagawin niya ito. Sa totoo lang, sadyang pinaratangan ko siyang gawin ito. Ang mga bodyguard ni Bai Ningbing ay mahusay sa mga ganitong bagay. Nang makita niya akong ganito kalmado, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Bai Yuehua. Hindi totoo na walang kinalaman si Bai Ningbing sa pag-imbestiga sa iyo. Ang silid sa ilalim ay siya rin mismo ang nagdisenyo. Siya mismo ang nagbantay sa konstruksyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko binago ang aking ekspresyon. Tumingin ako kay Bai Yuehua. Nangangahulugan ito na ang kanyang pag-aalala para sa akin ay umabot na sa isang napakalalim na antas. Malalim na tumingin si Bai Yuehua sa akin at yumuko. Chenle, mas matalino ka kaysa sa inaakala ko. Dahil alam mo nang mabuti, dapat alam mo rin na ang labis na pagmamalasakit sa isang kakampi ay maaaring magdulot ng katalinuhan. Si Bai Ningbing ay aking anak. Kilala ko siya ng mabuti, hindi siya isang ordinaryong tao. Siya ay masyadong nag-aalala, masyadong madaling isipin ang mga bagay-bagay. Sumimangot ako, akmang sasagot, ngunit nauunahan na ni Bai Yuehua, yumuko sa aking tainga at bumulong. Dati ay katulad niya ako, isang baliw na masyadong mahigpit ang paghawak sa mga mahal sa buhay. Gusto kong ipaalala sa iyo, kahit na mukhang maayos siya ngayon, hindi siya kailanman hindi mapanganib. Kinokontrol lamang niya ito ng mabuti sa harap mo. Nakatago at hindi nagpapalabas. Ngunit sa hinaharap, maaari kanyang saktan. Kahit hindi ito ang kanyang intensyon, ang naipon na pagpigil at sakit ay tiyak na hindi ninyong dalawa ang makakayanan. Sa puntong ito, sinabi ni Bai Yuehua, tama. Bumalik siya sa kanyang normal na posisyon. Inilabas niya ang business card na may nakasulat na kanyang personal na contact information at ibinigay sa akin. Kung gusto mong tumakas sa anumang araw, maaari kang pumunta sa akin anumang oras. Tutulungan kita. Habang sinasabi niya ito, tila nakikita niya ang ibang tao sa pamamagitan ko. Nakikita ko sa iyo ang pangalan ng kanyang ama noong mga panahong iyon. Malinis, mahinahon, parang sinag ng liwanag. Ngunit masyado akong mahigpit ang hawak ko noon at napatay ko ang liwanag. Ayokong makita ang aking anak na maulit ang aking mga pagkakamali. Sa huli, tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Sumakay siya sa sasakyan at umalis. Ang bilis ng takbo ng sasakyan ay napakabilis. Parang isang malayang at walang awang hangin na itinapon ang lahat ng bagay sa mundo sa likod niya. Tamang-tama ang takip silim. Nakaupo ako sa bubong na may hawak na teleskopyo, nakatingin sa malayo. Ang mga bodyguard ni Bai Ningbing ay naglabas ng isang Son Jianye mula sa sasakyan. Napadapa si Son Jianye sa lupa, mukhang desperado, at nagmamakaawa. Sa isang bahagyang paglingon ni Bai Ningbing, dinala ng bodyguard si Son Jianye sa eskinita. Tumayo ako at bumaba sa elevator. Naglakad ako patungo sa eskinita. Ang eskinita ay nasa lumang bayan at kasalukuyang ginigiba. Wala nang mga residente sa magkabilang panig. Sa eskinita, dalawang bodyguard ang naghawak sa mga braso ni Son Jianye sa likod, pinapunta siya sa lupa, hindi makagalaw. Nakatingin si Son Jianye kay Bai Ningbing nang may takot at pagkagulat. Sino ka? Hindi siya pinansin ni Bai Ningbing. Lumapit siya at inabot ang kamay. Isang bodyguard ang lumapit, magalang na kumuha ng voice recorder at isang folder ng mga tagubilin. Iyon ang buong pagtatapon ni Son Jianye, naalala ko ang mukha ng bodyguard ni Son Jianye. Nagulat siya, ito na naman, ang kotse na yon ay hindi ko talaga sinira. Hindi ba't sinabi mo noon na hindi mo na ito pagagalitan? Ang bodyguard ay hindi nagbago, sumagot ng hindi inaasahan, at tumingin kay Bai Ningbing. Ngumiti si Bai Ningbing, ngunit walang bahid ng saya sa kanyang ngiti. Son Jianye, binigyan kita ng magandang trabaho noon para alagaan mo siya, ngunit malinaw na. Hindi mo siya inalagaan. Nakatayo sa dulo ng eskinita, nakatitig sa kalangitan, narinig ang mga salitang ito. Hindi ko napigilan na tumingala kay Bai Ningbing. Ang trabaho ni Son Jianye bilang driver noon ay ipinasok ni Bai Ningbing sa sariling kumpanya ng kanyang ina. 12 pa lang siya noon, gusto lang niyang magkaroon ng kaunting pera si Son Jianye para maging mabuti siya sa akin. Nakatungo si Bai Ningbing, pinaglalaruan ang mga ebidensyang hawak niya. Son Jianye, dapat kang magpasalamat na hindi ko pinansin ang mga bagay sa paligid mo noon dahil sa kanyang damdamin, kung hindi. Sa lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginawa mo, hindi ka mabubuhay ng buo at walang kapintasan hanggang ngayon. Naramdaman ni Son Jianye na may mali. Nanginginig ang kanyang katawan, umurong siya. Nahuli na ba? Sa susunod na segundo, pumasok si Bai Ningbing sa harap niya. Ngayon natatakot ka na. Napakagaling mong magsalita sa telepono, sabi ni Bai Ningbing, ang kanyang boses ay malamig at walang pakialam na pumasok sa pandinig ni Son Jianye. Napatalon siya. Mapangahas na nagtanong si Bai Ningbing, sino ang pinagtrabaho mo ng mas marami? Kumain ng kaunti, manamit ng kaunti, kumita ng pera para sa iyo at sa iyong ipinagbabawal na anak.
Si Son Jianye ay natuyo ang kanyang lalamunan. Si Fang Yuan ba ang nagsugo sa'yo? Ano ang gusto mong mangyari? Walang ekspresyon si Bai Ningbing. Ipinakita niya ang mga ebidensya sa kanyang mukha. Ikaw ay nanuloko sa asawa ng iba at patuloy na nagtatago. Nagdulot ng gulo sa lugar ng trabaho ng kanyang dating asawa, sinaktan ang kanyang dating asawa hanggang sa ospital, at pinilit ang kanyang dating asawa na dalhin ang kanyang 2 taong gulang na anak. Lumipat sa katabing lungsod kung saan hindi niya kilala ang lugar para mabuhay. Ang mga utang na ito, sisimulan natin ang pagbabayad ngayon. Tumingala siya sa bodyguard. Bantayan niyong mabuti. Ang lahat ng ebidensya ay naipadala na sa pulisya. Pagdating ng pulisya para kunin siya, ibabayad niya ang lahat ng kanyang mga utang, at babayaran siya ng batas ng paunti-unti. Lumapit ang bodyguard sa gilid, si Son Jianye ay bumagsak sa sahig, patuloy na nagmamakaawa. Humihinga ako, lumabas ako mula sa dulo ng eskinita. Sapat na ang kaguluhan. Nang marinig niya ang aking boses, bahagyang tumayo si Bai Ningbing. Lumapit ako kay Bai Ningbing. Sa susunod na sandali, itinago ni Bai Ningbing ang kanyang kamay na may kaunting alikabok sa likod niya, at sabay na tinakpan si Son Jianye na mukhang gusot. Tumingin si Bai Ningbing sa akin. Medyo hindi natural ang kanyang tanong, bakit ka nandito, kuya? Nais ko lang makita ang kahihinatnan ni Son Jianye. Ngayon, natatakot akong baka gumawa ka ng katangahan at ilagay ang iyong sarili sa panganib. Tumayo ako sa harap ni Bai Ningbing. Umatras ka, may gusto akong sabihin sa kanya. Bahagyang bumilis ang labi ni Bai Ningbing. Masunurin niyang binuksan ang posisyon. Lumapit ako kay Son Jianye at lumuhod. Ang amoy sa paligid ay nagdulot sa akin ng pagkahilo. Nang makita niyang pangit ang ekspresyon ko, sinubukan akong hilahin ni Bai Ningbing pero natakot siyang madumihan ang kamay niya. Hindi ako lumingon, binigyan ko siya ng wet wipes, at agad naman itong binigay ni Bai Ningbing. Pinipigilan ko ang sarili kong mainis, sinabi ko kay Son Jianye ng malamig, utang mo to sa akin at sa nanay ko. Hinawakan ako ni Bai Ningbing, huwag kang umalis. Bahagyang nanginginig ang boses niya. Bumuntong hininga ako, lumingon sa kanya, at ikinaalog ang wet wipes sa kamay ko. Naisip ko lang na ihagis siya sa basurahan doon, at nakahinga naman ng maluwag si Bai Ningbing. Nahihiyang binitawan niya ang kamay ko. Pagkatapos kong itapon ang wet wipes, bumalik ako. Mahigpit kong niyakap si Bai Ningbing. Niyakap niya rin ako pabalik, mahigpit na mahigpit. Para bang gusto niyang ipasok ang sarili niya sa katawan ko. Hinawakan ko ang kamay niya at tinanong ko siya. Masakit ba ang kamay mo? Umiling si Bai Ningbing, hindi masakit. Galit ka ba sa akin? Bakit naman ako magagalit? Medyo napaisip ako. Galit ako na inasikaso mo si Son Jianye. Ang intensyon ko noong araw na hindi ko nasasagutin yan ay para ikaw ang gumanti para sa akin. Galit ako na may sukatan ang mga ginagawa mo. Natatakot lang ako na madumihan mo ang kamay mo para sa ganitong klaseng tao. Hindi sulit. Itinaas ko ang kamay ko at hinaplos ang ulo ni Bai Ningbing. Hindi ako magagalit sa iyo dahil alam kong gaano mo ako pinahahalagahan. Habang pabalik kami, nagsalita ako kay Bai Ningbing tungkol sa pagkasira ng mamahaling sasakyan para ipaghiganti si Son Jianye noon. Tumugon si Bai Ningbing at tumawa siya ng walang pakialam. Alam ko, isa lang yang kotse. Kung masira, masira. Okay lang basta masaya ka. Tumingin ako kay Bai Ningbing, naalala ang diary ng lihim na pag-ibig na unang pahina pa lang ang nabasa ko. Hindi ko napigilang itanong, bakit mo ako mahal na mahal? Namula si Bai Ningbing. Makalipas ang 10 segundo, huminto ang sasakyan. Naghihintay pa rin ako sa susunod na sasabihin ni Bai Ningbing, pero sa gilid ng paningin ko, hindi sinasadyang. Nakita ko ang isang tao na dumaan sa labas ng bintana ng sasakyan. Ito ang lalaki na nakabangga sa akin noong nakaraang buhay, na nagdulot naman ng kamatayan ni Bai Ningbing. Biglang nagbago ang mukha ko. Hinawakan ko ang kamay ni Bai Ningbing, anong nangyari? Nagmamadaling nagtanong si Bai Ningbing. Pinilit kong manatiling kalmado at itinuro ang lalaking dumaan sa labas. Sa sinabi ko kay Bai Ningbing, iyon na tao, sumunod naman ang tingin ni Bai Ningbing sa direksyon na tinuturo ko. Si Wan An. Nagtataka akong tumingin kay Bai Ningbing, kilala mo siya? Tumango si Bai Ningbing, siya ang illegitimate daughter ni Son Jianye. Ang nanay niya ay yung kabit na sumira sa kasal ng mga magulang mo. Napakakulit niya noong ipinanganak siya. Ngumiti ako ng mapait, salamat sa hindi mo siya tinawag na kapatid ko. Sabi ni Bai Ningbing, alam kong ayaw mong marinig yan. Hindi siya karapat-dapat na maging kapatid mo. Maingat kong pinagmasdan si Wan An sa labas ng bintana. Siya ay isang taon lang ang tanda sa akin, pero mukha siyang mas matanda. Nakita ko ang illegitimate daughter ni Son Jianye minsan, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko na maalala ang pangalan niya, basta alam kong malaki at maitim siya. Bakit siya nagbago ng ganito? Ipinaliwanag ni Bai Ningbing, ano pa bang maganda ang matututunan niya kay Son Jianye? At kung nalantad ka sa mahabang panahon, madudumihan ka rin at mahahawakan mo ang mga bagay na hindi mo dapat. Sa paglipas ng panahon,
Magiging ganito ako, hindi tao, hindi multo. Habang tinitingnan ko si Bai Ningbing, naalala ko ang huling buhay ko noong gumagala ako sa mga alaala. Ang marahas na eksena, sa tingin ko, maraming nakakadiring bagay na may kinalaman sa gumagala na hindi mo sinabi sa akin. Natatakot akong madumihan ang tainga mo. Hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong, ang mga nakakadiring bagay na ginawa niya. Maaari ba siyang makulong? Bahagyang nagulat si Bai Ningbing at tiningnan ako. Gusto mo siyang makulong? Napatawa ako ng may pag-aalinlangan. Ang ganitong uri ng tao, kapag nasa labas, ay maaaring makapinsala sa lipunan. Mas mabuting pumunta siya sa lugar kung saan siya nararapat. Napangiti din si Bai Ningbing. Tama ka. Nakolekta ko na rin ang halos lahat ng ebidensya laban sa kanya. Malapit nang lumabas ang resulta. Maya-maya lang, ang electric music ng gumagala ay naharap sa kaso ng hit and run at iba pang mga krimen. Ang salarin ng trahedya noong nakaraang buhay ay sa wakas ay naparusahan ng batas. Bumalik sa villa, tila nakaramdam ako ng ilusyon na nakauwi na ako. Lumingon ako para sabihin kay Bai Ningbing. Ngunit nakita kong tumawag siya sa telepono at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tinanong ko, anong nangyari? Tinatawag ako ng nanay ko. Kung gayon, sige na, pumunta ka na. Naalala ko ang talaarawan ng lihim na pag-ibig. At sinabi ko kay Bai Ningbing, gusto kong umakyat sa iyong silid-aralan. Ang bahay na ito, maaari kong puntahan kung saan ko gusto. Maaari ko bang basahin ang mga libro sa bookshelf? Nang tumango si Bai Ningbing. Napangiti ako. CJ, pagkaalis ni Bai Ningbing, diretso akong umakyat sa silid-aralan. Pagkaalis ko ng talaarawan ng pag-ibig mula sa bookshelf, bago ko pa man mabuksan. Sa pamamagitan ng malaking salamin sa bintana sa tabi ko, nakita ko ang dalawang tao na nakaupo sa tabi ng swimming pool sa ibaba. Sila ay sina Bai Ningbing at ang kanyang ina, si Bai Yuehua. Medyo malayo at may salamin sa pagitan. Natural na hindi ko marinig ang kanilang usapan. Pero alam ko ang sinasabi niya sa Mandarin, Ningbing, kailangan mong pumili. Nang subukan niyang kontrolin, lalong naging malungkot ang mukha ni Bai Bingbing. Sa isang araw sa hinaharap, kapag naging malapit ka sa kahit sino o anumang buhay, magiging seloso ka, nahahantong sa kalungkutan. Magagalit, masasaktan, at sa huli ay mababaliw. Tiningnan ni Bai Yuehua si Bai Bingbing, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay komplikado. Dahil ang iyong karibal sa pag-ibig ay hindi tumitingin sa kasarian, lahi, o kahit buhay o patay. Kahit na tumitingin lang siya sa isang bulaklak, magkakaroon ka ng nakakatakot na ideya na sirain ang buong hardin at ibalik ang kanyang atensyon sa iyo. Kinagat ni Bai Bingbing ang kanyang palad, namumutla ang kanyang mukha. Ang mga sinabi ng kanyang ina ay ang nakaraan na naranasan niya at ang hinaharap na maaari niyang mahulaan. Mas alam mo kaysa sa akin ang iyong sariling mga kahinaan. Kaya dati, sinasadya mong lumayo sa kanya, pero ngayon, palapit ka na ng palapit. Napabuntong hininga si Bai Yuehua. Naging mas malungkot ang kanyang ekspresyon. Ikaw ang aking anak. Ayokong mapunta ka sa parehong landas ko. At tulad ko, hindi ko na mababawi ang taong mahal ko. Gusto mo bang mawala ang taong mahal mo? Pagkatapos sabihin ng ina ni Bai Bingbing, hindi, naging mas mahirap silang unawain, kaya tumayo siya at aalis na sana. Ngunit pinigilan siya ni Bai Bingbing, Mama, Papa, palagi kanyang mahal. Alam kong mahal niya ako. Umiling si Bai Yuehua, pero hindi siya masaya. Tumingin si Bai Yuehua kay Bai Bingbing. May kalungkutan sa kanyang mukha. Kung nakilala niya ako ngayon, mas mabuti sana ang kanyang buhay at mas magiging masaya rin tayo sa mundo ng isang tao. Kung isa lang ang naroon, hindi ito mundo kundi isang kulungan ng pagdurusa. Kung mahal mo siya, dapat mo siyang bigyan ng kalayaan at kaligayahan, hindi pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos umalis ni Bai Yuehua, nagtagal na mag-isa si Bai Ningbing, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Matagal ko rin siyang tiningnan sa likod ng salamin, komplikado ang aking damdamin. Nang bawiin ko ang aking tingin. Ang mga daliri ko ay hindi sinasadyang dumampi sa salitang nakaukit sa pabalat ng diary, ang buhay ay parang bilog at parisukat. Ano ang iniisip ni Bai Ningbing nang isulat niya ang salitang ito? Binuklat ko ang diary ng pag-ibig ni Bai Ningbing. Sinabi niya sa akin noon na ang kamatayan ang magiging kaligtasan niya, ngunit bago siya mamatay. Gusto pa rin niyang makita ang aking ina. Hindi ko maintindihan. Sa isang taon, sa bawat pagkikita nila, nagpapahirapan sila sa isa't isa. Ang hangin ay puno ng pagod, kalungkutan at pagdurusa. Dinala ko ang abo ng aking ama sa ilog. Sinabi ng aking ama na nagkatuwaan sila ng aking ina sa ilog na ito, at pinakalat ko ang kanyang abo doon. Ginawa ko, ngunit marahil ang malubhang depresyon ay nakakahawa. Tumalon ako sa ilog. Naghahanap ng kaligtasan, at pagkatapos ay nailigtas ako. Ang nagligtas sa akin ay isang lalaki. Tinatanong niya ako kung bakit ako nagpakamatay. Sinabi ko na wala na akong ama. Sinabi niya, nakakatuwa. Wala na akong ina at nandito rin ako para mamatay. Tinanong ko siya kung gusto pa niyang mamatay.
Sinabi niya, ang pagliligtas ng buhay ay parang pagtatayo ng 7 palapag na pagoda. Mula ngayon, ang kanyang buhay ay magiging mas maganda. Kaya hindi na siya mamamatay. Kung gayon, hindi na rin ako mamamatay. Para hindi masira ang kanyang merito. Petsa at oras, hindi ko alam ang petsa, linggo, maulap. Nakita ko ulit ang lalaki kahapon. Nagbebenta siya ng sigarilyo. Bakit siya ganito kahirap? Hindi pa ba dumadating sa kanya ang merito ng pagliligtas sa akin? Petsa at oras, hindi ko alam ang petsa, Martes. Pagbaba ko sa hagdan, kasabay ko siya. Maraming tao, natulak siya at halos matumba. Hinawakan ko ang kanyang pulso at sinabi, mag-ingat ka. Nakita niya ang uniforme ng militar na suot ko at mumiti, salamat, ate. Ito ang unang pagkakataon na nag-usap tayo mula noong araw na yon sa ilog. Makalipas ang maraming taon. Hindi niya ako nakilala at ako naman ay muli, sa ika-5 o ika-6 na beses, kumilos para sa kanya. Isang Miyerkules ng isang petsa noong 202 ras. Napagdesisyunan kong tawagin itong journal na yon, sa pangarap kong kasabihan, ang buhay ay parang bilog at parisukat. Naway maging malaya tayong lahat. Nakaupo ako sa harap ng mesa ni Baining Bin, hawak-hawak ang journal na ito. Pabalik-balik kong binubuklat ito gabi-gabi, sa journal, ang atensyon ni Baining Bin sa akin ay patuloy na lumalaki. Mula sa normal na pagpansin sa isang taong nakilala sa daan na nagligtas ng buhay, ngunit tahimik pa rin, hanggang sa kalaunang pagmamahal, bawat pagbabago ay may bakas. Hindi maitatanggi, hindi mapag-aalinlanganan, tulad ng patak ng tubig na nagiging ilog. Lubos na nakakagulat, at sa sandaling ito, tahimik ang silid-aralan, ang natitira na lamang ay ang tibok ng aking puso. At ang mga luha na hindi ko alam kung kailan tumulo. Sa nakaraang buhay, si Baining Bin ay namatay para sa akin dala ang ganitong pagmamahal. Ngunit hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya naantay ang susunod niyang pakikipag-usap sa akin. Pagkaibalik ko ng lihim na journal na hawak ko sa bookshelf. Pumasok si Baining Bin. Maingat ko siyang pinagmasdan, ngunit wala akong makitang kahit ano. Tumingin sa akin si Baining Bin at biglang nagsalita, gusto mong matulog sa itaas ngayong gabi. Ako ay matutulog sa guest room. Bahagya akong nagkunot noo, bigyan mo ako ng dahilan. Nakayuko si Baining Bin, sa tingin ko ay hindi maganda ang kwarto sa ibaba. Tumahimik ako ng 2 segundo. Tumango, tama, kahit sa magandang kwarto. Hindi nito maitatago ang kanyang simula na may pagka-obses na pag-aari. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Baining Bin. Bago pa siya magsalita. Unahan ko na siyang nagtanong, plano mong sirain yan? Isasara ko ito. Maganda yon. Tumingin ako sa labas ng bintana, puno ng ulap ang kalangitan. Ulan. Sa gabi, kulog at kidlat. Nagising ako mula sa isang bangungot. Pinagpawisan ako ng malamig, dugo ang bumulag sa aking paningin, ang amoy ng dugo ay pumasok sa aking ilong. Ingay ng pagbangga, preno, sigaw, lahat ay naging ingay. Nakaingay sa tenga, ako ay naghihinalo, tila isang isda na natuyo matapos mapunta sa lupa. Noong araw na naaksidente si Baining Bin, ganito rin isang gabi ng bagyo. Kinikilabutan, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Baining Bin. Agad itong nasagot. Narinig ni Baining Bin na hindi maganda ang aking boses, huwag kang umalis, pupunta ako agad. Huwag ibaba ang telepono. Mabilis si Baining Bin. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw siya sa harap ko. Nakaupo siya sa gilid ng kama, yumuko at inabot ang aking noo. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag, buti na lang hindi ka nilalagnat. Pagkasabi niyan, binigyan niya ako ng isang basong tubig. Tinulungan niya akong umupo at inilagay ang baso sa aking tabi. Malumanay ang mukha ng dalaga. At malumanay din ang kanyang tinig, matulog ka na. Sasamahan kita dito. Tinitingnan ko siya, biglang tumibay ang aking puso, at nagkaroon ng kakaibang damdamin. Bailingling, gusto kong maging seryoso tayo. Nang marinig ito, ang mukha ni Bailingling ay mabilis na nabalot ng pamumula. Ngunit ang kanyang sinabi ay, Fangyuan, sa puso mo, ano ako? Nang marinig ko ito, nalaman ko na ngayong gabi, si Bailing Bin ay iba sa dati niyang pagkatao. Ang dalaga ay madaling mahiyain pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kalaliman. Tinitingnan siya ni Bailing Bin ng matagal at nagtanong, ikaw ba ay isang manliligaw na maaari mong tanggapin ng walang pag-aalinlangan, o isang tagapagligtas na nagdudulot sa iyo ng pag-aalala at pasasalamat? Tumingin ako kay Bailing Bin na may pagkabigla. Napakurap siya, ang kanyang ekspresyon ay malabo at hindi maintindihan. Ang pag-ugali mo sa akin nitong mga nakaraang araw ay napakakakaiba. Tila nagtakda ka ng mga kondisyon para maging mabuti sa akin, pero wala naman akong ginawa. Mula noong una kang tumawag sa akin sa library, naramdaman kong may mali, pero ayoko munang sabihin. Ang pagiging malapit mo sa akin ay kasing halaga at kasing puno ng pangarap, at natatakot akong mawala ito kung sasabihin ko. Ang gabing ito ay puno ng malakas na hangin at ulan. Marami akong inisip bago ko napagtanto bigla, ang kalangitan na palagi kong tinitingnan. Bakit ito nangyari sa akin?
Dahil ba pinapangarap mo ako, o dahil nagustuhan mo ako? O mahal mo ako? Habang sinasabi ito ni Bailing Bin, yumuko siya at lumapit sa akin. Mahal mo ba ako? Natahimik ako. Mahal ko ba si Bailing Bin? Ang pagmamahal ay maraming pagpapahalaga. Sigurado ako na gusto ko si Bailing Bin ngayon, pero hindi ko alam kung sapat na ba yon para magmahal. Hindi ako sigurado. Hindi ko alam kung gaano katagal bago nagsalita si Bailing Bin para sa akin. Hindi mo ako mahal. Noong una, gusto mo lang ako. Pagkatapos, ang pagkagusto na yon ay naging pagmamahal. Pero hindi mo ako mahal mula umpisa. Natuyo ang boses ni Bailing Bin at bigla akong nalungkot. Mamahalin kita, ipinangako ko sa kanya. Ngunit umiling si Bailing Bin. Pero hindi ito patas sa'yo. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo ngayon. Ako ay malungkot at madilim. Hindi tulad ng normal na tao, at ikaw ay mabuti at maganda, napakaliwanag. Inabot ni Bailing Bin ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang aking mukha. Gusto kong mahalin mo ang taong ito, at hindi mo ako pasalamatan dahil iniligtas kita. Kung makikipagrelasyon ka sa isang tao, dahil lang mahal ka nila, o iniligtas ka nila, kung sakaling mapahamak ka balang araw. At wala ako sa tabi mo, at may ibang nagligtas sa'yo. Ang taong iyon ay mas mahal ka pa kaysa sa akin, at mas mahusay sa lahat ng aspeto. Ano ang mangyayari? Kung mahal mo siya, malulungkot ako. Ngunit kung iwasan mo siya para sa akin, magiging malungkot ako para sa'yo. Sinabi ni Bailing Bin ng napakaseryoso. Halos ibigay niya ang buong puso niya sa akin. Hindi ako mapigilang maantig. Sabi ko, walang sinuman ang mas mamahalin ako kaysa sa'yo. Biglang umiti si Bailing Bin. Mayroon. Pero hindi ang iba, kundi ako sa hinaharap. Inutusan ako ng nanay ko na iwanan ka. Dahil natatakot siyang sisirain niya ako at sisirain din niya ang sarili niya. Pero hindi niya alam. Pagkatapos makita ang trahedya nila ng aking ama, hindi ko na ulitin ang pagkakamali. Hindi lang pagpapakawala sa iyo ang tanging paraan. Maaari ko ring baguhin ang aking sarili. Gusto kong yakapin ka sa liwanag, hindi ka yakapin sa dilim. Ayokong magsettle ka. Naakit ako sa iyo at unti-unti akong umibig. Gusto kong ang ako sa hinaharap ay makatayo sa tabi mo ng buong tapang. At mahalin ka magpakailanman. Babaguhin ko ang aking sarili. Magiging mas mabuti akong tao. Pagkatapos sabihin ni Bailing Bin, tahimik siyang naghintay sa aking sagot. Binalot ko si Bailing Bin sa aking mga braso. Para marinig niya ang mabilis na tibok ng puso ko, at marinig din niya ang sa kanya. Kaya sabi ko, sige, hihintayin kita. Sa susunod na mahabang panahon, makikita ko lang si Bailing Bin sa restaurant. Naging abala siya, at mas marami pang psikolohikal na libro ang nasa kanyang study. Maayos din ang pagkakagawa ng aking dual degree thesis. Sa umaga ng araw ng pagtatapos, nagising ako at nagbukas ng bintana, at nakita ko ang mga bulaklak at card sa bintana. Nakasulat sa card na mula kay Bailing Bin, "Congratulations sa iyong graduation." Ito ay isang napakagandang hiling. Ang buong proseso ng pagtatapos ay naging maayos. Ang aking dalawang thesis ay parehong nakakuha ng outstanding. Nagbati sa akin ang mga kaklase, at ang aking mga malalapit na kasama sa kwarto ay humingi ng paumanhin sa akin isa-isa, at nagbiro na dapat ko silang ilibre. Sa gitna ng kasayahang ito, nakita ko si Bailing Bin at lumapit ako sa kanya. Ang dalaga ay nakasuot ng puting bestida na walang manggas, nakatayo sa liwanag. Ang kanyang aura ay malambing pa rin, ngunit kulang na ang dating mapanirang anino. Kumpara sa dalagang lumabas mula sa lilim ng puno sa library noon, siya ay nagbago ng husto. Lumabas ako sa mga tao at tumayo sa harap ni Bailing Bin. Tumingin sa akin si Bailing Bin, tapat at kinakabahan. Pagkalipas ng ilang segundo, bigla siyang nagsalita, "Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na makasama ka? Akala ko ay direktang itatanong mo sa akin. Gusto mo bang maging kasintahan mo?" Naalala ko yan, pero pakiramdam ko ay kulang pa ang aking nagawa. Hindi pa tayo nagkakasama ng maayos. Gusto kitang imbitahin na manood ng pagsikat ng araw, at manood ng paglubog ng araw. Gusto kitang imbitahin sa amusement park, at manood ng scene. Gusto kong magustuhan mo ang pakikipagsamahan sa akin. Pagkatapos ay itatanong ko sa'yo, gusto mo bang maging kasintahan ko? Pagkasabi nito, nagpause si Bailing Bin at tumingin sa akin. Kaya, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na makasama ka? Siyempre, pwede. Umiti ako. Hinawakan ko ng marahan ang kanyang kamay. Ang init ng huling bahagi ng tag-init na dala ng hangin ay dumampi sa aking buhok, at ang sikat ng araw ay tumama sa aming mga nagkrus na daliri. Ang sandaling ito ay tahimik at malumanay. Bailing Bin, sa tingin ko ay umiibig na talaga ako sa'yo.